So what's up? Samahan nyo nga ako magpalit ng starter relay ng ating Big Buy. Let's go! Napansin ko nga ng mga nakaraang araw ay nahihirapan na siya mag-start or ang tagal ng redondo niya bago siya mag-fully start. Baklasin lang natin yung upuan niya saka yung mga side pairings niya. Chinek ko yung battery voltage niya at okay pa naman siya. Kaya ito yung napagdesisyonan ko na palitan. Huwag nating kalimutan tanggalin yung battery for safety purposes para hindi magkaroon ng short circuit or mapundi yung mga fuse natin. Pagkatapos nga sa battery ay sunod naman na natin tong starter relay. May dalawa lang tong tornilyo saka isang socket ng fuse. Pag natanggal mo na nga yung dalawang tornilyo ay pwede mo na siyang higitin yung pinaka fuse niya. Yan yung sinasabi ko kanina sa inyo. At pagka okay na, pwede mo na siyang hatakin. Dito nga ay chinek ko yung pinaka-fuse niya kung buo pa siya. Buo pa naman siya so far. At ito na yung bago nating starter relay. Galing lang to sa Shopee. Pinagkumpara ko nga pala sila kung ano yung pagkakaiban. Halos parehas lang naman sila. Meron lang pinaka-logo yung stock. Meron pala yung rubber pinaka-housing niya para hindi siya magalaw dun sa loob. Huwag nyo kalimutan tanggalin. May kasama naman na yon pagbili nyo. Ayan, pinakabit na natin yung pinakabago niyang rubber. Yung bago pala mong bili nating starter relay, ang nakalagay sa kanya na fuse is 15 amp. Kaya ang ginawa ko, pinalit ko yung luma na 30 amp. Kasi yun yung pinaka-spec na nakalagay dun eh. Dito nga ay binabalik na natin yung pinaka-tornilyo niya. Kung paano nyo sa tinanggal, ganun nyo lang din na may kakabit. Ganun lang siya kadali. Dito nga ay tinesting na natin siya kung okay naman siya. At yun, gumana na siya na maayos. Alright. Konting bomba para sigat.